Isang mangingisda na nagngangalang Syracuse ay naglalayong mangisda sa karagatan ng Ereland. Isang araw ay nakatagpo siya ng isang magandang babae sa kanyang mga lambat. Tinulungan niya siya at nang nagkamalay ay nakahinga siya ng maluwag nang makitang parang hindi siya nasaktan. Gayunpaman, kakaiba ang kanyang pag-uugali at tumangging pumunta sa ospital. Hindi rin niya matindaan ang kanyang pangalan na parang may amnesia. Dinala siya ni Syracuse sa bahay ng kanyang yumaong ina. At nag-aalok sa kanya ng ilang mga pagkain, nagmumungkahi din na manatili muna siya doon ng ilang sandali. Dahil kailangan niyang puntahan ang kanyang anak na babae na si Annie, na nakatira kasama ang kanyang dating asawang si Maura. At ngayon ay kailangan niyang dalhin ang anak sa dialysis. Habang nagpapatuloy ang procedure, sinabi niya kay Annie ang isang kwento tungkol sa isang mangingisda na nakahuli ng isang babae mula sa dagat. Ipinaliwanag ni Annie na malamang na ito ay isang sirena, isang nilalang na nalaman niya sa paaralan. Kung minsan ay dumarating sila sa pampang hanggang sa tawagin sila pabalik ng dagat. Pagkatapos ng procedure, ibinalik ni Syracuse si Annie sa kanyang ina, na sabik na ipakita sa kanya ang bagong electric wheelchair na natanggap niya. Ipinakita ni Annie ang upuan sa kanyang ama, ngunit agad siyang pinunan ni Maura dahil hindi siya nakikipag-usap sa doktor tungkol sa isang bagong kidney para sa kanilang anak na babae. Kinaumagahan ay nakita ni Syracuse ang babae na naglalaban ng mga damit sa isang batis na kumakanta sa hindi kilalang wika. Nagtanong siya kung maaari siyang sumama sa kanya at pinayagan siya nitong sumakay sa kanyang bangka. At doon sinabi niyang Anden daw ang pangalan niya. Na ang ibig sabihin ay mula sa tubig. Hindi nagtagal ay huminto ang bangka ni Syracuse para sa panghuhuli ng lobster, ngunit ang mga basket ay lumabas na walang laman. Nagsimulang kumanta si Anden ng isang kanta na hindi pa naririnig ni Syracuse noon. At biglang napuno ang bawat basket ng huli. Tinulungan niya siyang hilahin ito at nagulat sila sa dami. Gayunpaman, tumanggi siyang sumama sa kanya sa palengke. Ibinente niya ang lobster sa mga mamimili. At bumili ng damit sa isang tindahan. Pagkatapos ay tinungo niya si Annie mula sa paaralan. Sa pag-uwi ay ipinagpatuloy niya ang kwento tungkol sa mangingisda at babae mula sa dagat. Kumakanta siya sa isda at hinuli niya ang mga ito. Sa tingin ni Annie, panaginip ito dahil parang nagkakatotoo ang lahat ng kanyang panaginip, at saka walang nakakaalam ng wikang kinakanta niya. Pagkatapos ihatid ang kanyang anak sa bahay, bumalik si Syracuse nang hindi napansin na sinusundan siya ng curious na bata. Binigyan niya si Andy ng ilang damit at pagkain. Pagdating ni Annie sa bahay ay nadatnan niyang nakikipag-usap ang babae sa kanyang ama. Na nagtatanong kung gaano katagal siya mananatili sa kanyang bahay, nagpa siya si Syracuse na manatili siya magpakailanman upang mamuhay kasama niya ng maligaya tulad ng sa fairy tale na kwento niya kay Annie. Pagkatapos makita ang lahat sa sarili niyang mga mata ay pumunta si Annie sa library at humingi ng libro tungkol sa mga sirena. Samantala, nagsimba si Syracuse para umamin na siya ay isang alcoholic kahit na mahigit 2 taon na siyang hindi umiinom. Kani-kanina lamang ay pinagmumultuhan siya ng isang panaginip kung saan dumalo siya sa libing ng asawa ng ex-wife niya na si Alex. Pinayuhan siya ng pari na magpatingin sa isang psychologist, ngunit ipinaalala ni Syracuse sa kanya ang lihim ng pagkumpisal, at sinabi sa kanya na hinango niya ang isang babae mula sa dagat gamit ang kanyang lambat. Na ngayon ay itinatago niya ito sa lahat ng tao. Hiniling sa kanya ng pari na pumunta sa misa dahil sa walang ibang paraan na maitutulong sa kanya. Samantala, si Annie ay nag-aaral ng mga alamat tungkol sa mga sirena. Habang si Ondine ay naglilinis ng kubo at pagkatapos ay sinusuri ang mga bagong bagay na dinala ni Syracuse. Lalo siyang naintriga sa mga medyas na parang lambat. Kinabukasan pumunta si Annie sa cottage ng kanyang lola at nakitang lumalangoy si Ondine. Matapang na lumapit ang batang babae sa baybayin at ipinahayag na alam niya ang lahat ng kwento tungkol sa mangingisda. At ang sirena ay hindi isang fairy tale, sinabi sa kanya ni Annie ang tungkol sa kanyang karamdaman at hiniling sa kanya na pagalingin siya, ngunit si Ondine ay hindi alam ang magic, at ang batang babae ay napakaraming tanong. At si Ondine ay nagustuhan ng masigla at prangkang bata. Hinihiling sa kanya ni Annie na laging magsabi ng totoo dahil ano ang silbi ng pagkakaibigan. Napaka-curious niya din kung ano ang pakiramdam sa ilalim ng tubig. Mas mabuti ba o mas masama kaysa dito? Sabi ni Ondine na iba-iba pero mas madali ang pagkanta doon. Ibinahagi ni Annie ang lahat ng natutunan niya tungkol sa mga sirena mula sa mga libro. Maaari silang manatili sa lupa hanggang sa 7 taon at makahanap sila ng kaligayahan sa isang tao. Tapos bigla niyang inilipat ang usapan sa tatay niya dahil miss na miss niya ito. Pagkatapos ay naghanda na si Annie para umuwi. At pinapabalik siya ni Ondine. Pumunta din si Syracuse sa library para manghiram ng mga libro tungkol sa sirena kaya lang nalaman niya na kinuha na ni Annie. Samantala, nakipagkita si Annie sa mga batang kapitbahay na may dalang mga bisikleta.
At hinayaan niya ang isa sa mga batang babae na laruin ang kanyang wheelchair bago ito maubusan ng kuryente at gumulong sa tubig. Iniwan ng mga bata si Annie kaya kailangan niyang makauwi kung saan nakasalubong niya si Alex. Samantala, nahanap ni Syracuse si Ondine sa isang ponton sa gitna ng dagat at nag-alok na isama siya pabalik sa kanyang bangka. Hiniling niya sa kanya na hawakan ang manibela. Ngunit nang ang isang patrol boat ay mabilis na dumaan, si Ondine ay nagtago at pinatnubayan ang bangka gamit ang kanyang paa. Si Syracuse ay natukso nang makita ang kanyang mga hita. Nagsimula siyang kumanta muli habang hinihila niya ang kanyang lambat at natuklasang puno ito ng masaganang huli ng salmon. Nakadalasang hindi nahuhuli ng kanyang mga lambat bago niya lubos na matamasa ang kanyang swerte. Nakita ni Syracuse ang pagbabalik ng patrol boat, hinanap ng wildlife officer ang salmon at hinihiling na makita ang mga lambat na ginamit niya sa paghuli sa kanila. Ipinakita niya sa kanila ang karaniwang mga lambat para sa paghuli ng salmon at napatunayang nagsasabi siya ng totoo. Gayunpaman, napansin ng mga lalaki si Ondine na nagtatago sa butas. Kinumpirma niya na nahuli ni Syracuse ang salmon sa isang ordinaryong lambat at umalis sila sa bangka. Napansin nilang naniwala ang mga opisyal sa kanilang kwento at walang nangyari nang makita ng mga tao si Ondine. Pumunta sila sa daungan ng magkasama upang ibenta ang mga isda. Nag-aalok si Syracuse na bilhan siya ng regalo, at humingi siya ng isa pang damit na pipiliin niya sa kanyang sarili. Sa pagpunta sa tindahan kung saan nakasalubong nila si Annie na tuwang-tuwa na hindi lang isang fairy tale ang kanilang kwento. At tinulungan ng babae si Ondine na magsuot ng damit, habang ang mga tao sa bayan ay nakatitig sa magandang estranghero sa pamamagitan ng bintana ng tindahan. Maya-maya ay dumating si Annie sa bahay ng kanyang lola na mukhang maligaya at maaliwalas, salamat sa pagsisikap ni Ondine. Nag-aalok si Ondine na turuan ang babae kung paano lumangoy, at pumayag siya dahil may kasama siyang taga-dagat. Pareho silang naglalaro sa mababaw na tubig nang biglang may nakita si Ondine sa ilalim at pinasakay si Annie sa balsa. Kinuha niya ang isang bundle na damit, ayon sa alamat, kung ibinaon niya ito sa lupa ay mananatili siya sa lupa sa loob ng 7 taon. At hindi siya pupuntahan ng kanyang asawa sa dagat. Pagkatapos makinig kay Annie, inilibing ito ni Ondine sa lupa at binibilang ni Annie ang hakbang upang matindaan ang eksaktong lugar. Kalaunan ay sinabi niya sa kanyang ama ang tungkol dito at pinayuhan itong mag-ingat sa mga estranghero, samantala, silang lahat ay tumungo sa lokal na pagdiriwang sakay ng bangka, at tinanggihan ni Ondine ang pahayag ni Annie na maaari siyang magbigay ng mga hiling dahil hindi naman talaga siya isang sirena. Masama ang loob at nagpagnap si Annie na ang kanyang wheelchair brake ay nasira at nahulog sa pier, umaasang masubukan ang katotohanan ng kanyang mga salita. Tumalon si Ondine para iligtas siya at hinaila ang bata sa ibabaw. Dinala ni Syracuse si Annie pauwi at ibinigay kay Maura at Alex. Kalaunan ay sinabi ni Ondine kay Syracuse na gumagana ng maayos ang wheelchair, at sinusubukan lang ni Annie ang kanyang kakayahang huminga sa ilalim ng tubig. Samantala, sinabi ni Maura kay Annie na ang isang estranghero na maitim ang buhok ay naghahanap ng kasintahan ng mangingisda, na naging dahilan upang magkaroon ng bangungot ang bata. Sa kabilang banda, ay nagiging masarap ang mga gabi ni Syracuse at Ondine. Kalaunan pumunta siya sa kumpisalan at inamin sa pari na nagkasala siya kay Ondine noong nakaraang gabi, at ngayon ay natatakot siya sa swerteng hatid nito dahil matagal na siyang nawawala ng pag-asa. Alam niyang may mangyayaring kahanga-hanga o kakilakilabot at siya ay takot sa dalawa. Pagkatapos ng usapan, lumabas ang mangingisda at nilapitan ng hindi kilalang lalaki. Nagsimulang magtanong tungkol kay Ondine, hindi siya pinansin ni Syracuse at lumayo. Noong araw na iyon ay dinala niya si Annie sa dialysis gaya ng nakasanayan, ngunit pag-uwi nila ay walang tao. Si Maura at Alex ay umiinom sa kalapit na bar, dinala ni Syracuse ang dalaga doon. Pagka-uwi ay nakita niyang sira ang mga pinto at walang makitang tao, hinanap ni Syracuse si Ondine sa baybayin at sa huli ay nakita niyang nagtatago siya. Ipinaalala niya sa kanya at sinabing narito ang asawa niya upang kunin siya. Samantala ang lasing na si Maura ay nakasakay sa wheelchair ng kanyang anak, at sa kabila ng babala ni Alex ay determinado siyang umuwi. Itinago ni Syracuse si Ondine sa isang lihim na kuweba sa likod ng waterfalls. Nag-aalok na pagbigyan siya ng isang kahilingan, ngunit ang tanging hiling niya ay gumaling si Annie, kaya't nais niya na manatili siya. Samantala, ang lalaking naghahanap kay Ondine ay nagmamaneho sa paligid ng bayan at naaksidente sa sasakyan, nabangga ang isang kotse na minamaneho ng lasing na si Maura. Si Alex ay tumilapon sa windshield, gayunpaman si Annie ay nakapag-buckle up ngunit nagtamo pa rin ng mga pinsala. Sa mga oras na iyon si Syracuse at Ondine ay nagmamaneho din, nakilala niya ang kotse. Sumigaw si Syracuse at sumugod sa mga medics habang isinasakay nila si Annie sa isang stretcher para dalhin siya sa ospital.
Maya-maya, nahanap nila si Annie sa ospital at nalaman na sumasailalim siya sa isang agarang kidney transplant mula kay Alex. Na maswerteng magkatugma, samantala, ang hindi kilalang lalaki ay nakasalubong ni Ondine sa hallway, nagtataka siya kung bakit ito nagsasalita ng kanilang wika. Iniluwa siya ng dagat ngunit hindi ito ang kanilang mundo. Pinapauwi siya ni Ondine na wala siya. Kinaumagahan ay nagising si Annie at agad na nagtanong kung nasaan si Ondine, tiniyak sa kanya ni Syracuse na makikita nila siya sa lalong madaling panahon. Maya-maya ay naganap ang seremonya ng cremation para kay Alex, itinapon ni Mora ang kanyang abo sa dagat. Nanghihinayang na sa pagkakataong ito ay hindi na niya masisisi ang dating asawa. Hiniling niya sa kanya na kunin si Annie, ngunit hinihiling na paalisin niya din si Ondine, at pinilit niya ang kanyang ex na uminom para sa kaluluwa ni Alex. Sa isang lasing na estado, pumunta si Syracuse sa bangka kung saan nagtatago si Ondine at tinawag siyang Serena, at dinala siya sa dagat kung saan hiniling niya na bumalik siya sa kanyang asawa at kantahin ang kanyang mga kanta sa kanya. Dinala siya nito sa paanan ng parula at patuloy na iginigiit na kailangan niyang umalis. Iniwan niya siya doon at naghanda na tumulak palayo, sa paniniwalang hindi fairy tale ang buhay, hindi maaaring magsama ang mga tao at Serena. Humingi ng pagkakataon si Ondine na magpaalam kay Annie ngunit umalis na siya. Nang lumubog ang takip silim, ang trosong kanyang inuupuan ay nagbibigay sa kanya ng hitsura ng isang babae na may buntot. Nang maggabi ay tumalon siya sa dagat. Kinaumagahan ay ginising ng pari ang isang nalulumbay na si Syracuse, na napagtanto na siya ay nakagawa ng isang malaking pagkakamali. Dinala niya si Annie mula sa ospital sa kanyang tahanan, inaaliw siya ng batang babae na nagsasabi na babalik si Ondine dahil siya ay may naiwan dito. Maya-maya ay nanood si Annie ng TV kung saan nagpe-perform ang Icelandic band na Sigur Rós, at biglang nakilala ni Syracuse ang mga salita, na pagtanto niya na si Ondine ay isang ordinaryong babae at nagmamadaling pumunta sa parula. Noong una ay hindi niya ito mahanap kahit saan, at tumakbo sa dalampasigan na sumisigaw. Ngunit sa lalong madaling panahon nakakita siya ng apoy kung saan si Ondine ay nagpapainit sa sarili. Noong una ay sinasabi niyang isa siyang nilalang sa dagat, na natagpuan ang kanyang mahiwagang damit at inilibing ang mga ito para manatili siya kasama ang pamilyang mahal niya, ngunit hinihiling ni Syracuse ang katotohanan, at pagkatapos ay inamin ni Ondine na siya ay isang tagadala na naghahatid ng mga ilegal na sangkap mula sa Romania. Nakasakay siya sa isang bangka na may dalang backpack na puno ng substance, nang malapit na ang mga pulis ay tumalon siya sa tubig. Lumangoy siya hanggang sa hindi na niya kaya at pagkatapos ay nalunod siya, ngunit siya ay nahuli sa lambat ni Syracuse. Sinabi sa kanya ng babae ang kanyang tunay na pangalan ay si Ioana. Iniuwi siya ni Syracuse kung saan naghihintay na ang mga kriminal. At naka-hostage si Annie, sinubukan ni Syracuse na labanan silang ngunit hindi niya kinaya ang dalawang armadong lalaki. Ikinwento ng batang babae sa kanila ang tungkol sa damit ng sirena na nakabaon sa greenhouse, at hiniling ng mga lalaki na ipakita ang lugar. Lahat ay nagtungo sa greenhouse para hukayin ang mga paninda, ngunit wala silang mahanap dahil itinago pala ito ni Annie sa ibang lugar. Nangako si Ondine na mananatili siya kay Annie at inamin niyang itinago niya ang bagay sa lobster crate. Lahat ay tumungo sa bangka ngunit nang buhatin ng mga kriminal ang basket, pinaalalahanan ni Annie si Ondine na siya ay isang sirena, at sila ay hindi. Tinulak ni Ondine ang isa sa mga kontrabida sa dagat, siya ay nalunod. Habang si Syracuse ay itinapon ng isa pang Romanian sa tubig at nadisarmahan siya. Inaresto ng mga dumarating na pulis ang kriminal kasama si Ondine, na nahaharap sa deportation maliban kung siya ay makakuha ng citizenship, o siya ay magpakasal. Sa mga huling eksena, isang babae na nakasuot ng puting damit at isang mangingisdang nakasuot ng suit ang naglayag sa kanilang honeymoon. Na nagbigay buhay sa kwento ng fairy tale, tungkol sa kaligayahan ng isang tao at isang sirena. At dyan na nagtatapos ang video mga idol. Maraming salamat sa panunood. Goodbye.